Okay mga boss, sa video na ito ipapakita ko lang sa inyo yung mga dadalhin nating gamit sa Philippine Loop. Ito yung mga mahahalaga na gamit na dadalhin ko na baka sakaling makatulong din sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga aspiring na gusto ring ikutin yung buong Pilipinas and gusto sumali sa Philippine Loop. Siyempre mas marami yung gears na kailangan namin dalhin kasi kailangan naming i-document yung lahat ng mangyayari sa Philippine Loop natin. Hopefully magawa namin na ma-document lahat ng iyon mga boss para siyempre ma-share namin sa inyo kung ano yung mga magiging experience namin at kung ano yung mga i-expect nyo pag sumali kayo sa Philippine Loop Adventure Tour. So, lahat ng mga gamit na dala namin ay ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo pwedeng bilhin para mas madali nyo pong makita at para po mas sigurado kayo na nandun lahat ng gamit, nandun lahat ng mga sasabihin ko o babanggitin ko sa video na ito. And syempre, ito na rin yung, dito na rin ako magpapasalamat sa ilan nating mga sponsors na nagpadala ng kanilang mga tulong para suportahan yung pag-ikot natin sa buong Pilipinas, mga boss. So, syempre, unahin natin sa helmet, mga boss. Ang gamit ko is yung Gili helmet. Ito yung una natin magiging travel gamit itong helmet na to. And gusto ko lang magpasalamat kay Pederasa Motorcycle Parts and Accessories para sa sponsorship ng helmet na ito, mga boss. Hindi naman lahat ng amount na yun ay naging sponsor sila, pero nakakuha tayo ng discount mula sa kanila dahil sa gusto nga nila tayong suportahan sa Philippine Loop Adventure Tour. Maraming salamat po sa Pederasa Motorcycle Parts and Accessories para sa pagbibigay ng discount dito sa ating Gili helmet, mga boss. Bakit Gili helmet yung napili ko? Una sa lahat, mga boss, napakamura lang niya. At the same time, subok na po na matibay ang Gili helmet, mga boss. Ilalagay ko sa description lahat ng mga gamit na naanditong masasabi ko para mas madali nyo pong mabili and para mas madali nyo pong mahanap, mga boss. Tapos dito kung mapapansin nyo, mga boss, gumamit tayo ng setup na quick release dun sa GoPro natin. Tapos gumamit din po tayo ng chin mount. Dito po kaya gumamit tayo ng quick release para hindi tayo mamroblema kung sakaling kailangan agad natin ng GoPro. So mas madali po at mas maire-recommend ako po sa inyo na gumamit kayo ng quick release ng GoPro ng Ulanzi. Ayan. Para po mas mapadali po ang buhay ng vlogging ninyo kung sakaling nagva-vlog kayo. Pangalawa na dala-dala natin is yung GoPro Hero 10 at saka GoPro Hero 5. Siguro napanood nyo na yung mga nakaraan nating video. Ito yung naging setup natin. Una sa lahat, ang gagamitin natin sa harap na camera is yung GoPro Hero 10. At sa front naman ng ating motor, sa motor naman natin na nakalagay is yung GoPro Hero 5. Kaya ganito yung setup, mga boss, para mas maramdaman po ninyo nakasama kayo dun sa travel, para mas makita ninyo lahat ng nangyayari and para mas maipakita ko sa inyo lahat po ng na-experience namin sa pag-PH loop po namin. Bakit GoPro Hero 10 lang? Pwede namang GoPro Hero 12 agad. Una po sa lahat, kaya naman ng ibigay ng GoPro Hero 10 yung mga pangangailangan na kailangan namin. So, magagawa naman na niya. At the same time, napakamura lang po nito. Okay? Bakit GoPro Hero 5? Kasi po, yung GoPro Hero 5, ito na yung dati naming GoPro. So, sa halip na bumili pa kami o mag-upgrade pa kami, pwede naman naming mapagsama itong dalawa, mapag-combo itong dalawa sa iisang video, at maganda naman yung mga nagiging resulta nila. Pero kung ako yung tatanungin, pagka bibili pa lang kayo ng GoPro, mas nire-recommend ako na mag-GoPro Hero 10 kayo, wag na kayo mag-GoPro Hero 9 pababa. Dahil dito po, naibibigay na niya yung napakagandang trabaho para sa pagba-vlog. At the same time, sa pagta-travel, mga boss. So, yun yung may re-recommend ako sa inyo. Pero, syempre, kung meron kayong mga lumang GoPro, gamitin nyo na yon. Tapos dito sa GoPro, meron tayong maliit na tripod. Tapos dito, mga boss, meron akong binili sa small rig na case ng GoPro Hero 10 para nalalagyan po yan ng microphone adapter. Medyo may kamahalan yung microphone adapter ng GoPro Hero 10, pero yung microphone adapter ng GoPro Hero 9 pababa, magagamit nyo rin po sa Hero 10. Kaya pwede nyo rin pong magamit dito. Itong microphone adapter na ito, yung sinasabi kong mga boss, na pwede nyo na rin gamitin sa GoPro Hero 10. At ang maganda po dito, pwede nyo rin gamitin dun sa mga older version ng GoPro. So, kung sakaling mayroon na kayo nito, malaki ang magagawa nito, mga boss. Kasi pwede kayong maglagay ng microphone dun sa helmet ninyo para mas maging clear po yung pagsasalita nyo pag nagvi-video kayo. Uulitin ko, mga boss, itong gear na to ay para sa mga nagdo-document ng kanilang travel. So, kung sakali naman na hindi ka magdo-document, hindi mo na kailangan to, mga to. Okay, mga boss, may dala din tayong gimbal. Yung gimbal na dala-dala natin is DJI
RS3 Mini. So, kaya ito yung napili namin. Una sa lahat, maliit lang siya. Napakadali lang niyang dalhin sa travel. At the same time, nagagawa naman niya na pagandahin o ipasmooth yung kuha namin sa aming DSLR na gagamitin, mga boss. And syempre, mas madali po naming maipapak ito sa aming bag. So, mas madali naming mailalagay sa aming camera bag, mga boss. Ulitin ko lang, kung hindi nyo naman kailangan, huwag nyo na itong dalhin kasi magagawa lang naman talaga kami ng documentary, kaya meron kami nito. Okay, dahil napag-usapan natin yung DSLR, so ang dadali naming DSLR ay isang DSLR lang. Meron siyang wide lens na kasama. At the same time, ay magdadala din kami ng 35mm na lens at saka 50mm na lens. Okay, so yun lang yung dadali namin sa aming camera gears. Baka sakaling makatulong din sa inyo. So, syempre mga boss, meron din kaming dala na drones. DJI Mavic Mini 2 ang dala nating drone, mga boss. Syempre, ito yung magdadagdag ng ganda sa video na gagawin namin. And gusto namin kasing maipakita rin sa inyo yung kabuuan ng mga lugar na napupuntahan namin. Para mas ma-feel natin yung ambience and syempre para mas makita natin yung ganda ng bawat lugar na mapupuntahan namin, mga boss. So, dito pa lang, sulit na ako. Kung bibili kayo ng mga drone, mga boss, medyo mas taasan nyo na. Kasi nabibitin ako dun sa mga features na meron ito. Pero so far, sa ngayon, nagagawa pa naman niya yung trabaho na kailangan namin sa kanya. Kaya hindi pa kami nag-upgrade, mga boss. So, Flymore Combo nga pala yung daladala namin na drone. Siyempre, para iwas bitin. Para din na kung sakaling may magandang lugar kaming mapuntahan, mabibidyohan talaga agad namin gamit yung drone. Okay, battery ng GoPro. Isa to sa pinakamahalaga pag nagva-vlog ka, mga boss, yung napakadaming batteries. Pero ako, mga boss, 3 lang yung battery ng GoPro Hero 10 natin. Ito yung mga original po talaga na GoPro batteries. Huwag po kayong bibili ng mga Telesin, ng mga ibang third party na batteries na GoPro kasi hindi po matibay yun. Sayang lang yung magiging pera ninyo, sayang lang yung ibibili nyo nun. So, original battery na po yung bilhin nyo kasi mas matagal yung magagamit at the same time, mas matibay po siya. Backup ng ating files. So, alam naman natin, mga boss, na tayo ay magta-travel. So, kailangan yung memory natin mas mataas yung kaya niyang makain na files. Kung kaya nating bumili ng mga 1TB na memory, mas maganda yon. Pero kailangan din nating maglagay ng backup. Kasi syempre gagastos na rin tayo ng malaki. Gusto natin ma-secure natin yung memories na magagawa natin dun sa travel na yun, mga boss. Kaya nire-recommend ako na magdala talaga kayo ng backup, mga boss. Napakahalaga nito. Dahil isa to sa mga lifesavers ninyo pagdating sa vlogging at the same time pagdating sa pagdo-document ng inyong mga travels. Power bank, mga boss. Ito, isa to sa pinakamahalaga sa lahat. Hindi lang to sa pagbablog, pati din dun sa mga karaniwan na magta-travel o sasali sa Philippine Loop, mga boss. Dahil una sa lahat, hindi natin alam kung ganong katagal yung magiging travel natin daily. Kailangan natin na meron tayong contact sa pamilya natin, hindi lang sa pamilya natin, sa mga kagrupo natin at marami pang iba. So, nire-recommenda namin na magdala talaga kayo ng power bank, mga boss, kasi napakahalaga na lagi kayong naka-charge at the same time lagi kayong may contact sa inyong mga mahal sa buhay. So, chargers, mga boss, napakahalaga nito. Bumili ako ng Telesin charger, yung 3-slot po para sa GoPro Hero 10. Tapos meron tayong charger para sa ating DSLR. Meron din tayong charger para sa isa nating DSLR na dadalhin, which is yung ginagamit naming pang video ngayon, yung M50. Tapos, meron din pong charger para sa GoPro Hero 5, mga boss. Ang maganda lang dito, sa GoPro Hero 10 na battery, mga boss, na-try ko na, yung battery pala ng GoPro Hero 5 ay pwede mong i-charge gamit lamang itong battery ng GoPro Hero 10. Medyo ilalagay mo lang isusuksok mo lang na maigi yung battery. Okay, card reader. Isa to sa pinakamahalaga pagka kayo po ay nagko-content or nagdo-document ng inyong mga travel, mga boss. Kasi every time or every day, syempre magbabackup ka ng mga files mo. Wag mong kalilimutan to dahil malaking tulong ang kayang ibigay nito sa'yo. Okay? Laptop. So, laptop, syempre, dala-dala na natin yan. Hindi lang cellphone yung dala namin. Kasi gusto namin, daily, kahit papaano makapag-upload kami ng video. O kung hindi man kaya,
every end of the day, makakapag-edit kami ng unti-unti ng video para at least habang nagta-travel kami ay meron kaming maire-release na video para sa inyo mga boss. At the same time, syempre, magpipicture din kami sa bawat lugar. So, kailangan meron din kayong update sa amin kung nasa na kaming lugar mga boss. So, malaking tulong din na meron kayong daladala na mismo na laptop. Pero, syempre, pampabigat din to. Medyo mabigat din talaga yung laptop pag nagta-travel. Pwede namang hindi nyo nadalhin, pwedeng cellphone lang. Pero kami, gusto namin laptop yung dalhin para mas convenient mga boss. At the same time, meron kaming kailangan asikasuhing negosyo na iiwan namin dito. So, dapat daladala din talaga namin yan. Tent, mga boss. Ito yung pinag-iisipan namin ni Commander kung dadali namin. Tingin ko kailangan din namin itong dalhin kasi parang meron kaming gustong gawing challenge sa aming dalawa na gusto naming umikot sa buong Pilipinas pero maliit lamang yung magagastos naming pera. Dahil alam ko na marami kasi ngayon na syempre mahirap yung buhay. So, hindi ganong kalaki yung kayang gawing budget sa Philippine Loop. So, gusto naming subukan na gawin kung ano yung pinakamaliit na budget na pwede naming gawin. Pero makakaikot kami sa buong Pilipinas, mga boss. So, pinag-iisipan na namin yan, mga boss. Sana magawa namin, So, abangan nyo yung mga gagawin naming video na yan tungkol dyan, mga boss. So, ayun, tent. Napakahalaga ng tent sa gagawin naming challenge na yun, mga boss. Kasi, pwede kang maghanap ng beach resort lang, tapos magte-tent ka lang, makikicharge ka ng mga gamit mo doon. So, yun yung plano namin, mga boss. Blower. Ito yung, anong tawag dito? Portable blower, mga boss. Bakit kailangan ng portable blower? Una sa lahat mga boss, hindi maiiwasan sa travel na mababasa ka ng ulan. Ito yung makakatulong sa amin para mas mabilis na matuyo yung mga gamit namin. At the same time mga boss, hindi mo maiiwasan na maglaba habang nagta-travel ka or habang nagpi-Philippine Loop ka. So napakalaking tulong to na every night, syempre maglalaba ka, kailangan madaling matuyo yung gamit mo. Ito yung naisip namin na dalhin para mas mapadali po namin yung aming mga pagpapatuyo ng mga gamit na daladala po namin. Net, mga boss. Ito, basically, hindi ko alam kung saan ko gagamitin, pero makakatulong kasi to para sa iba pang gamit. Kung sakali na meron kaming magustuhan, medyo lumaki yung bag na madaladala namin, makakatulong to para sa hold o pag-handle nung iba pa naming mga gagamitin. So, dadaling ko lang para for security purposes, kung sakaling may masira man, madali naming maitatali sa motor, mga boss. Garbage bag. Ito yung isa sa pinaka nire-recommenda ko sa lahat. Kasi, syempre, gaya nga nasabi ko kanina, hindi may iwasan na uulan sa biyahe po ninyo, So, para ma-secured nyo yung mga gears, lalo na yung mga gears, mga boss, sa sobrang mahal ng gears, kailangan po ma-secured nyo at hindi mabasa ang mga gamit na gagamitin nyo for documentary or for vlogging. O, hindi lang yon, pati yung mga damit po ninyo na dapat ay tuyo, mapanatiling tuyo, ito po yung makakatulong sa inyo. Magkano lang naman to? Parang 100 pesos lang, may isang rolyo ka na. So, malaking tulong to sa pagta-travel, mga boss. Flashlight. So, hindi may iwasan. Ang target talaga namin sa biyahe namin ay 6 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock in the afternoon lang. Pero kung sakali na hindi may iwasan, masiraan ka man sa biyahe, tapos hindi man mag-start yung motor mo, pwede kang magkaroon or may backup kami na flashlight, makakatulong sa amin sa kalsada kung sakaling abutin kami ng gabi, kung sakaling na hindi magbukas yung ilaw ng motor namin. So, backup lang din to, mga boss. Pasigurado lang para iwas abala. Chest mount. Yan. So, hindi ko alam kung magagamit ko tong chest mount, pero dadaling ko na rin kung sakali. Kasi syempre hindi na masyadong malayo yung mga travel natin. Kaya yung mga tingin namin na kaya naming dalhin, tapos tingin namin magagamit namin, dadalhin na rin namin, mga boss. And syempre ito, mga boss, yung rice cooker na napakaliit lang. Okay? Ito maire-recommend ako sa mga travelers, yung mga mahilig mag-camping. Kasi ito, napakaliit niya lang. Tapos, convenient as in. Kung sakaling gusto mong mag-init ng tubig, kung sakaling gusto mong maglaga ng itlog, makakapaglaga ka agad. At napakagaan niya lang, mga boss. Ang maganda dito, makikisaksa ka lang, kailangan mo lang ng kaunting tubig, and makakakain ka na, mga boss. So, isa to sa naisip namin para mas makatipid po kami sa gagawin naming travel sa Philippine Loop Adventure Tour, mga boss. And syempre, mga boss, speaking of budget, yun, gaya nga ng sabi namin, gusto naming mas mapaliit yung magagamit naming pera sa Philippine Loop Adventure Tour na ito, mga boss. Pero kung sakali na gusto nyo pa rin pong mag-donate, gusto nyo pa rin pong magbigay,
ng mga suporta ninyo ay pwedeng-pwede po o available po. Pwede kayong mag-send sa aming GCash account or sa aking GCash account mga boss para makapag-send po kayo ng suporta nyo para sa Philippine Loop na gagawin po namin mga boss. And sana ay suportahan nyo pa rin po yung mga video na ire-release namin sa mga susunod na araw mga boss. Lalong-lalo na yung tungkol sa Philippine Loop mga boss. Para maipakita ko sa inyo at mas marami pang makakitang tao na kung gaano kaganda yung Pilipinas nating sinilangan mga boss. Sana nakatulong tong video na ito sa iyo. Lahat po ng mga items, lahat po ng mga gears. Tapos meron tayong box yung nasa likod ng motor. So RXR yung gamit nating bag na yun mga boss. And syempre, gusto ko lang din magpasalamat kay Puki Shirt, mga boss. Maraming salamat po dahil i-sponsoran po niya tayo ng vest na gagamitin po natin sa Philippine Loop Adventure Tour natin. So maraming salamat po ulit, sir, sa to. And syempre, gusto ko lang po magpasalamat kay JNC Computer Center sa pagbibigay po sa atin ng stickers, mga boss. So marami na tayong sticker na available. Kung sakali na makikita nyo ako sa kalsada, ay pwede na po ulit kayong humingi sa akin ng sticker. Available na po yun. Yun na po yung bagong version natin ng sticker mga boss. So yung mga lumang stickers, pwede na rin po kayong manghingi sa akin ng bagong version ng sticker natin. Available na, napakadami na po ng sticker natin mga boss. Maraming salamat kay Boss J ng JNC Computer Center mga boss. Sana nakatulong tong video na to sa iyo, and syempre yung mga item na sinabi ko dito sa video na to mga boss, nasa description. Pwede ka na pong mag-click lang nung link para po mabili nyo po ng mas mabilis. And syempre yung specific na mga gamit ko, yun po talaga yung mga mabibili ninyo mga boss. So maraming salamat. Sana nakatulong tong video na to sa iyo. And syempre, suportahan nyo pa po ako sa mga susunod kong video, lalong-lalo na tungkol dun sa Philippine Loop Adventure Tour natin. Ako si Boss Will. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Paalam!